Nagpapatayo ng bunk houses ang gobyerno para maging pansamantalang tahanan ng mga nasalanta ng bagyo sa Davao Oriental. At para magkaroon din ng pagkakakitaan ng mga residente, sila mismo ang magtatayo nito sa pamamagitan ng Cash for Work program ng gobyerno. Sinimulan na rin ang construction ng mga nawasak na infrastructure katulad ng mga eskwelahan at ospital. May report si Salima Refran. Sa kabila ng tila bangungot na pinagdadaanan ng mga taga-Baganga matapos manalasa ang Bagyong Pablo, hindi raw sila nawawalan ng pag-asa. Dahil kasabay ng pagbagsak ng kanilang mga bahay at kabuhayan, ang pagbangon nila sa tulong ng ilang tinuturing nilang mga bayani. Isa rito si Gary. Naabutan namin siyang tumutulong sa pagdadala ng mga pasyente sa ospital. Bumiyahe raw siya mula Davao City para sa tulungan ng isa niyang kaibigan na walang makain. Pero nang makita ang kalunos-lunos sa kalagayan ng mga residente, minabuti niyang tumulong na rin sa rescue operations. Alam mo din para magtabang? Okay, naghatod po may pagkaon kay nahutdam sa pagkaon sa sulod. Pagdating sa district hospital, nakilala naman namin ng mga missionary at volunteer doctors na tumutulong sa mga pasyente. When I saw it, the devastation just unimaginable. Like I have never seen anything like it, and so. Namigay naman ng libo-libong binhi ang Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng bagyo. Sa huling tala, milyong-milyong halaga ng palay, mais at nyog ang napinsala ng nagraang bagyo. Sa bayan ng Katiil, personal na nakapag-usap sina DSWD Secretary Denki Soliman at Secretary to the Cabinet Rene Almendras sa mga biktima ng bagyo. Ang Cash for Work program gagamitin daw ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng bunk houses. Doon pansamantalang tutuloy ang mga nawalan ng tirahan. Hanggang 10 pamilya ang kayang isilong ng bunk houses. Ang mga gagamiting materyales, mismo mga nagsitumbahang puno ng nyog. Tumulong kayo, sisweldohan kayo para itayo to. Para at least may income generation at saka may feeling po productivity. Ililipat naman sa core shelter sa mga nakatira sa identified high-risk areas, tulad ng ginawa sa Cagayan de Oro matapos ang bagyong Sendo. Ang DENR ang magsasabi kung ano ang ligtas na lugar sa kanilang bawat munisipyo. At yung tuturo ng DENR, doon sila magtatayo ng panibagong mga komunidad. Sinimulan na rin ayusin ang mga nasirang ospital at mga eskwelahan. Sa mga classroom tulad dito, umikot ang buhay at nabuong mga pangarap ng mga estudyante dito sa Davao Oriental. Pero gaano man daw kalupit ang hagupit ng Bagyong Pablo, pangako ng pamahalaan, pagdating ng Enero, maibabalik muli ang sigla ng mga eskwelahan. Kasabay nito ang pag-aayos para sa pagbabalik ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente. Magbibigay rin daw ang pamahalaan ng alternative learning sessions at psychosocial counseling. We want the children to have a semblance of normalcy. There will be special activities in the school to make sure that the children are moving on. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, Salima Refran, GMA News.